Mike Aby bumanat kay Senador Rodante Marcolita. Pero bago tayo patuloy, babati muna ako ng magandang hapon dyan sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Mike Aby binira itong si Senador Rodante Marcolita. Nananakot ba daw itong si Marcolita sa mga congressman, mga kababayan, yung 215 na mga congressman na pumirma sa article of impeachment laban kay VP Sara Duterte? Ano naman daw pinaghuhugutan ni Senador Rodante Marcolita para masabi nitong si Senador Marcolita na pwedeng makulong itong mga congressman na ito? O kung hindi ka ba naman uplok talaga, may kabi talagang napaka-uplok mong tao ka. Pinaliwanag na nga ni Senador Marcolita. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Kasi nga, pumirma itong mga congressman na ito, itong mga kurakot na mga congressman na ito, pumirma sa article of impeachment laban kay VP Sara Duterte na hindi man lang nila nabasa, di umano, ayon kay Senador Marcolita. At alam ni Senador Marcolita, para sa iyong kaalaman na uplok ang Mike Aby ka, alam ni Marcolita dahil nga yung iba umamin talaga kay Marcolita na hindi nila nabasa kung ano yung laman ng article of impeachment na yan. O paano hindi pwedeng makulong yung mga yan? Pumirma sila sa hindi man lang nila alam kung ano yung nilalaman ng kanilang pinirmahan. O kaya yan yung paliwanag ni Senador Marcolita laban sa mga congressman na yan. At ikaw, Mike Aby, nagmaang-maahangan ka na naman para maiparating sa iyo mga taga-suporta na mali yung mga pinagsasabi nitong si Senador Marcolita. Alalahanin mo, Mike Aby, na isang napakagaling na abogado itong si Marcolita. Wala ka pa sa kalingkingan. Ikaw, isa kang journalist. Journalist ka na traidor. Isa kang mambubudol. Manang-mana ka rin sa amo mo. Ginagawa mo na namang masama itong si Senador Marcolita sa tingin ng iyong mga taga-suporta. Akala mo siguro lahat ng mga taga-suporta mo ganun ka-uplo katulad mo. Yun, mga kababayan, may video tayo dyan kung ano yung paliwanag ni Senador Rodante Marcolita na pwede talaga, totoo naman talaga. Ang dami naman talagang congressman na umamin din eh. Kahit na yung gumawa ng mga speech, mga kababayan, sa harap ng kanilang mga kababayan, sa harap ng kaniyang mga kadistrito, may mga congressman na umamin na kaya sila napilitang pumirma dahil nga iipitin yung kanilang budget. Oh, naalala ko pa, mga kababayan, itong si Congressman na Busita. May video tayo dyan, iwan ko lang kung maipakita natin yung sinabi ni Colonel Busita, mga kababayan, na wala na siyang budget, inipit na dahil nga hindi siya pumirma sa article of impeachment laban kay VP Sara. Inamin rin mismo ni Colonel Busita, ni Congressman Busita. Kaya wag kang magmaang-maangan, hinayupak kang Mike Aby ka. Baka maipakita natin yung video, mga kababayan, kahit maikli lang. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Tanggalin ko nga muna pala yung Bluetooth nito kasi baka i-copyright ako ni Mike Aby pag in-upload ko yung video niya, mga kababayan. Ito na, panoorin natin ito. Nananakot ba? O ano kayang gustong palabasin ni Senador Rodante Marcolita? Doon sa kanya sinasabing pwede raw makulong ang mga congressman na pumirma sa article of impeachment laban kay Sara Duterte. Ano kaya ang kanyang pinanguhugutan? Basta ang alam ko, si Marcolita ay matagal na congressman at abogado. Alam mo pala matagal na congressman, kaya maraming alam ito. Kung hindi ka ba naman uplok talaga napakabugok mo talaga. Kaya nasabi yan ni Senador Marcolita dahil nga marami siyang alam.
Yung kaibigan nga daw niya mga kababayan kaibigan ni Senador Marcolita na isang congressman, biniro lang daw ni Marcolita na baka pwede kang maging witness pag nangyari, pag natuloy yung impeachment laban kay BP Sara Duterte dahil isa ka sa mga pumirma. Anong sagot? Hindi daw niya binasa. Hindi daw niya binasa yung article of impeachment mga kababayan kung anong laman nun. Kaya natakot daw. Ay sabi daw ng kaibigan ni Marcolita, huwag kang magbiro ng ganyan. Natatakot mga kababayan. Tapos itong si Mike Abe, para bang kunwari na hindi niya alam yung paliwanag ni Senador Marcolita. Parang gusto niya pang iparating sa kanyang mga tangang mga taga-suporta na mali. Itong sinabi ni Senador Marcolita mga kababayan, mamaya may video tayo dyan. O ito, patuloy natin ito. Alagay sa saligang batas na ang impeachment laban sa mga impeachable official, hindi lang Vice President, ay trabaho ng Kongreso. Trabaho ng Congressman dahil sila yung House of the Peoples, kinatawan ng taong bayan, kinatawan ng marginalized sector at civil society. Eh bakit sinasabi niyang pwede raw makulong ang mga ayun yung 250 o 200 plus na congressman signatory 215 endorser ng article of impeachment ni Sara Duterte? Ano ba ang pinanguugutan nito si Marcoleta? Parang ibang-iba na talaga si Marcoleta ngayon kaysa sa dati. Nung araw hinahangaan, ngayon nananakot na lang. At may pananakot sa kanya dating kasamahan. Tinatakot niya yung mga congressman na kanyang pinanggalingan at dating kasama. Para sa inyo. Paano nananakot mga kababayan? May katotohanan kasi yan. Kasi alam naman, no? Alam naman natin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Bakit pumirma itong mga congressman na ito sa article of impeachment laban kay BP Sara Duterte? Huwag kang magmaang-maangan, hinayupa kang Mike Abe ka. Bumabanat ka pa kay Marcolita? Ni Senador Marcolita? Akala mo'y mas kapanipaniwala ka kay Marcolita? O ito mga kababayan, bumabanat ka pa kay Senador Marcolita? Akala mo ba'y mananalo ka sa katalinuhan ni Marcolita? Ikaw, isa kang journalist na mambubudol. Lagi mo na lang binubudol yung mga taga-subaybay mo. O ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung video kung anong sinabi ni Senador Marcolita. O, tika lang. O, ito mga kababayan, papakita ko sa inyo. Kung anong sinabi ni Senador Marcolita kung bakit pwedeng makulong itong mga congressman na pumirma sa article of impeachment laban kay BP Sara. Ito, panoorin natin to. Nabanggit yun ito kaya gusto ko lang makasigurado. Yung as to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ay, ibig sabihin yun? May panahon ba? Yung perus, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus Proseso yun Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na Yun ang perusal Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Isipin mo, susumpahan gano'n yung maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito ni hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin proseso ng korte. Nakukulong naman kung halimbawa nasa harap ka nandiyan, diyan lang sa hindi ka makakawi, kukulong ka niyan. Ganun pa rin. Ibig sabihin kasi akala ko po, pinirma ako din yung project ko Kaya nga, kaya nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, medyo binibiro ko lang sila, pero birong half-truth yun, siyempre. Natakot na. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong biro. Hindi naman kaya kayo nang binibiro ba kita? Ayaw mo ba ka akong
on national TV, nakaupo ka ron, tinatanong kita. At alam nilang kaibigan kita. Nabanggit nyo na ito eh. Kaya Yan. Yan yung paliwanag. Ni Senador Marcolita, Mike Abe. Napakabugok mo naman kung hindi mo naintindihan yan. Nasaan ba yung kay ano dito? Kay Colonel Busita. Kasi nga, mga kababayan, itong si Colonel Busita ay umamin din na kaya hindi siya pumirma. Dahil nga, hindi siya naniniwala na itong si VP Sara Duterte ay dapat masampahan nga ng impeachment, mga kababayan, dahil nakikita niya yung proseso. Pamumulitika lang daw talaga. O ano nangyari kay Colonel Busita? Hindi ko makita yung video dito. Baka mailagay ko lang sa bandang dulo, Hindi ko na lang siguro magawa ng reaksyon. Pero baka mailagay ko sa bandang dulo, mga kababayan. Yung sinabi ni Colonel Busita na inipit din yung kanyang budget. Wala na siyang budget, mga kababayan. Tinanggalan siya. Dahil nga hindi siya pumirma. At ayon pa nga kay Colonel Busita, imbis na gusto niyang tumulong sa kanyang mga kadistrito, may mga pumupunta doon para manghingi ng gamot, manghingi kung ano-ano, tulong. Wala na siyang maibigay. Dahil nga wala na, pinutol yung kanyang mga kababayan, yung kanyang budget dahil hindi siya pumirma. Totoo talaga na nangyari yun. Na pag hindi ka pipirma, ipitin yung mga proyekto mo. Kaya yung iba, totoo talaga, yung sinabi ni Senador Marcolita na pumirma na lang sila kahit hindi nila nabasa kung ano yung laman ng article of impeachment na yan. Kaya pwede silang makulong. Hindi nananakot itong si Senador Marcolita. Baka ikaw, Mike Abe, dahil sa iyong mga kasinungalingan, baka makulong ka pa sa ginagawa mo na yan. Dahil lagi mong pinaparating sa iyong mga taga-suporta na mali lahat ng pinagsasabi ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Baka ikaw pa yung dapat ikulong dyan. Isama ka sa mga congressman na yan. Dahil baka kasabwat ka sa mga yan. O bakit mo pinababango ang mga congressman na yan sa mga taga-suporta mo, mga uplok din na katulad mo. Grabe itong tao, mga kababayan. Grabe itong si Mike Abe. O yun ang dito lang muna at ilagay ko lang siguro yung video sa bandang dulo, yung sinabi ni Congressman Busita, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay sinong isa-shoutout natin? Kay Kalmado Playlist. Kalmado Playlist, shoutout sa'yo. Malas lang nila kasi dating congressman si Marcolita. Yun nga, totoo yan. Totoo talaga. Shoutout na rin kay Jags Jagunos. Jags Jagunos. Shoutout. Shoutout na rin kayo, Lods, Bitboy Sir Vlog. Maraming salamat Dagang salamat, Bitboy Sir Vlog. Shoutout sa iyo, Lods. Shoutout na rin kay Eduardo RC. Shoutout na rin kay Zoomer Sandro. Kay Rinanti Gracios, Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Berge Religious ng Mapulila ng Bulacan, kay Freddy de Los Santos, kay Sit ng Camarines Norte. Kay Jaime de la Pasión, shoutout kay Danilo Calao, shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay Isaac Sor, shoutout na rin kay Herminia, kay Vic Gonzales, Maximo Limino, at kay Ronald Pagyo, kay Melvin Pelicida, shoutout din, at kay Buni Tolentino, at kay Gloria Singer. Eduardo Bartolo, shoutout, at kay Efren Biton. Kay Milda Pascua, shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat. At hanggang dito na lang muna, ilagay ko na lang yung video ni Colonel Busita sa dulo. Sana hindi ko makalimutan, mga kababayan. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Rondy TV mo, ingat lahat. God save the Philippines. Isa ka dun sa isa ka sa hindi pumirma, supposed to be dun sa complaint or impeachment, if you like to, against VP Sara, no? Ang daming nagulat din ng mga doon, no? When everyone else wants to get in the good graces of the powers that be na sinasabi nila. Ikaw hindi. You chose to be independent-minded and
just followed what's in your heart. What triggered you? Anong pinaka driving force mo dyan to not to sign? Boss, alam mo, malaking factor yung kung paano ako pinalaki ng parents ko eh. Yung prinsipyo ba? Kasi anak mahirap ako, lumaki ako sa bahay ko mo. Pumasok ako sa military, sa PNP, naging congressman. Eh ako talaga, may prinsipyo ako talaga, boss eh. At hindi ko, ang ano ko talaga, Panginoon lang at taong bayan ang pwedeng gumamit sa akin. At nasubaybayan ko, boss, yung proseso nito, yung investigation. At kung matatandaan mo, nagsimula yan sa sinasabing yung sa pondo, sa confidential funds. Now, ipagpalagay natin, may mali doon sa paggamit ng pondo. Okay? Eh, ang nakikita ko doon, may ibang pamamaraan eh. Na kung saan, kung ang interes ng sino man ay protektahan ang pera ng taong bayan, bakit si Vice President Duterte lamang? Ay meron dyan ang pondo, bilyon-bilyon eh. Gusto ba nilang sabihin na ina-assume nila na itong bilyong-bilyong pondo ng taong bayan ay nagagamit ng iba ng maayos? Ako, hindi naman ako manghuhula, boss. Hindi ako maniniwala. So, my point is, dapat, especially kapag elected official ka, ang titingnan mo yung interes ng taong bayan, hindi yung interes kung saan ka makikinabang. For me, hindi tama eh. Away politika ito. So everything is politics lang. Dapat, ang tingnan, interes ng taong bayan. Kung talagang, sabihin natin may mali, by the way, boss, lilinhawi ko sa ating mga kababayan. Nung pulis pa ako, hindi naman ako nakinabang o naging malapit sa Duterte family. Wala. No? Nililinaw ko yan. So going back, ang tinitingnan ko kung tama yon, kahit 10 pages, pepermahan ko eh. Pero alam ko, mali eh. Bakit? Hindi interes ng taong bayan ang tinitingnan dun eh. Kaya hindi ako pumirma. Hindi ako namumulitika. Definitely. Alam ko lang na gusto ko, boss, pag may pinirmahan ako, kaya kong panindigan, kaya kong tayon. Ba't ka pumirma? Ayaw ko yung, hindi ko kaya sagutin eh. Kasi, hindi naman ako makarating sa Kongreso kung hindi tayo inupo ng taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi doon sa ilan lamang. And before na nag-decide ako, ini-expect ko na. Puputulan ako ng pondo. Which, nangyari naman. Nangyari naman. So meaning after nung talagang yung supposed to be allotment mo as congressman, hindi na Ang isa dyan, particular, yung medical assistant funds para sa ating mga babayan. Eh, may mga humingi ng tulong sa atin. Eh, anong gagawin ko? Kailangan ng suporta doon sa kanilang medical bills. Wala tayong magagawa, sabi ko. Masakit, gusto mong tumulong, di ka makatulong. Inalisan ka ng pondo. O, anong magagawa mo? Hindi ko pinagsisisihan yon. Ang importante sa akin, ang loyalty ko sa taong bayan.